sa muli. Salamat na muli sa ating Panginoon Diyos na pagkakataon na pinagulog sa atin upang muli natin maranasan ang kanyang presensya sa araw na ito. As we start our lesson about self-control, our text is 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. So then let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-control. Self-control. Kailangan tayong manatiling gising dahil hanggang malinaw ang pag-iisip at tulad ng iba. So, pagpalain po ng Diyos ang pagkakasa sa mga salita. Number 1, matagasang sample sa tayong self-control. Ano ba yung mga halimbawa ng mga self-control na kailangan natin maranasan? Kailangan natin manatiling kalmado sa halip na tayo ay galit tungkol sa mga bagay. Ano man yung ginagawa natin, tama. Kung tayo manatiling doon sa mga pagsubok at sa mga tukso na nagagawa natin mali, manatili tayo na malinaw ang ating pag-iisip. Sabi ko sa Proverbs chapter 25 verse 28, without walls, a city is vulnerable to any attacks. Yung kawikaan kasi ay nagpapahayag sa atin na kapag wala talaga tayo doon sa control sa ating mga emosyon, ay talagang hira, no? Hira yung napupunta natin. Katulad nito, sinasabi sa abal ka, nawawala yung yung tibay ng pader ay nawawasak. No? Dahil doon sa kawalan ng pagpipigil sa sarili at nakakapasok yung kaaway. So, alam nyo, sa ating mga mananampalataya ay ito'y isa sa mga behavior na talagang tinutulungan tayo ng Diyos na maguhin. Tinutulungan tayo ng Diyos na maging malinaw natin yung pag-iisip. Upang sa ngayon ay hindi tayo makagawa ng mga desisyon o kaya ng mga bagay na lalagpas doon sa limitasyon natin bilang isang mananampalataya. It's not only talk about yung ating behavior sa ating sarili. Ganyan din yung ating behavior sa ating pananampalataya. Minsan ay lumalagpas tayo doon sa barrier o doon sa harap upang minsan ay makikipamatok tayo o makikisabay tayo doon sa ginagawa ng mundo. Ito rin ay isang pagpapalaala. Sa ating mga decision making, sa ating mga ginagawa na tungkol doon sa ating pananampalataya. Alam nyo kasi, lagi natin binibigyan ng pansin yung tungkol sa ating pananampalataya. Kasi may mga pagkakataon na yung tinatawag nating pakikipamatok ay parang nakikisabay tayo doon sa mga paniniwala ng mundo. Yun ay isa sa dapat na maintindihan natin. Hindi lang yung ating pag-uugali, kundi yung ating pananampalataya. Dapat hindi tayo lumulpas doon sa pamantayan ng Diyos tungkol sa ating pananampalataya. Pagdating doon sa ating mga paniniwala sa mga bagay-bagay. Kasi alam niyo, ang mundo napakaraming i-offer eh. Diba? Kung ano mga bagay i-offer sa ating mundo. So, tingnan natin
natin kung hindi ito lalagpas doon sa ating ginagawa na nakaayon po sa kalooban ng Diyos. Doon sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Letter B, tungkol sa ating pagpipigil sa sarili, talagang tayo ay mahina. No? Let us, kailangan natin tanggapin yun. Mahina talaga tayo pagdating doon sa self-control. Lalo na yung medyo naroon sa seniority, yung mga senior na, naku, talaga na yan. Parang kidlat yan. No? Pero salamat sa Panginoon kasi tinuturuan tayo na at least, kasi kung sa atin lang, alam niyo yung pagkakaya ko, gusto kong makita niyo yung larawan ng mananampalataya ko sa hindi mananampalataya. Para at least meron tayong masihan. Tayo mga mananampalataya, talagang subject din tayo doon sa kawalan ng pagtitigil sa sarili. Pero ano yung pagkakaiba natin? Meron tayong Holy Spirit na siyang tumutulong para kontrolin yung sarili natin. Why? Because our spirit, kapag yung espiritu na nasa atin ay na-overcome yung ating kaluluwa, yung ating emotion, yung ating feelings, doon natin mararanasan yung kontrol talaga ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. So, ang isa sa pinakamagandang maging attitude natin dito ay huwag tayong lumayo sa salita ng Diyos. Sa panalangin at kayo din doon sa ating communication with God. Every time naman, libre, di ba? Hindi naman na natin kailangan magpanood para kausapin yung Diyos, para tawagan ng Diyos. Ang Diyos ay laging available sa atin. So, minsan kasi yung dahil sa busy tayo sa buhay, marami tayong inaasikaso, yun minsan yung tutulak sa atin para wala yung control natin sa sarili. Why? Because marami tayong gustong gawin. Pero dahil yung sa limitasyon ng ating minsan katawan natin, minsan yung kakayahan natin, so doon dumarating yung mga pagkakataon. Kaya kung tayo ay laging nagtataglay ng salita ng Diyos at saka noong mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, matutulungan tayo ng Banal na Espiritu for us na ating makontrol yung ating sarili. Sabi dito, if we don't set boundaries in relationship, don't regard rules, laws, and others. One who lacks self-control is undisciplined. Minsan kasi, yung disiplina ay inilalagay doon sa alituntunin ng mga batas o kaya ng mga pangalutunan o kaya yung mga ipinatutupad. Kung ito ay pwede natin bigyan ng pansin doon sa katulad ng ginagawa ng mga Parisiyo. Di ba lagi silang nakatingin doon sa law? Yan. Ay mapapansin ninyo, nung panahon ng Panginoon sa Kristo ng Ministeryo, lagi silang nagkakaroon ng discussion. Why? Kasi lagi tinitingnan ng mga Parisiyo yung ginagawa ng mga disciple na ito ba ayon doon sa kautusan. Nataanan nyo yung nangiking sila ng buhay ng trigo nung sila ay naglalakad. Di ba simita sila ng mga Parisiyo? So, minsan gayon, ang tinitingnan ay ito ba ay nandun sa naayon ba ito doon sa law o doon sa rules. So, minsan dito sa ating local church, sa mga local church, minsan, di ba meron tayong mga rules? For example, 10 o'clock, start ng ating Sunday service. So, kaya, minsan, parang, pagka yung delay yung ang nangyayari, talagang kailangan bilisan dahil kailangan eksakto alas 12 dapat matapos yung service. So, makikita natin yung effect. Doon. Kasi merong rules, merong law. Pero, mabuti naman si Pastor Paul, medyo mahaba yung pacing niyan No? Basta kung hindi dumating, may maghihintay, so kayo lang No? So, ibig sabihin, yung minsan, yung undiscipline kasi, ito yung fruit, ito yung result ng walang pagpipigil sa sarili.
Ibig sabihin, hindi nagdidisiplina. So, minsan talagang tumarating yung ngayon, di ba? May mga kanya-kanyang tahinan eh. Kahapon na pinag-uusapan namin yung kasi sinasalit si Pastor Paul. Sana yung nasa cell group, ang dami nito sana umating every Saturday. No? So, yung discussion. So, may narinig akong reason na yung iba raw ay talagang busy. Sabi ko, yun pala, okay lang. Kung walang time. Pero, as far as possible, dapat natin makita yung ating kalagayan na tayo talaga ay nais na maranasan yung presensya ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. So, we are encourage everyone sa every Saturday morning. No? Basta huwag kayo dadating ng alas 8, wala na kami, tapos na kami kumain ng pandesal. 7. Number 2, what does a disciplined Christ follower look like? Ano naman ang ginagawang disiplina ng mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo? One of obeys the law, obey God, quick to respond, obeying those who are in church, to your more provincial regardless of difficult things. So yun, ito na nga. No. Ito na nga yung dapat na makita na isa sa mga pamantayan natin mga mananampalataya na ang sabi doon, yung sumusunod doon sa utos, sumusunod sa Diyos at mabilis na siya ay nagre-respond. At sumusunod doon sa mga nakakataas sa Kanya. So, ibig sabihin, yung kasi, yung obedience ay part talaga ito ng discipline. Yung obedience. So, mararanasan natin ito mga kapatid na pagka nakikita natin yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Yung ating, kumbaga, yung binigay natin commitment, yung binigay natin buhay sa Diyos, makikita natin yun at doon tayo magbibigay ng pagkakataon na ating magampanan yun at magawa yun. The one who loves self-control is vulnerable to trouble.